long weekend is waving. Marami ang nag-leave bukas para makapagbakasyon na, kaya asahan na raw ang matinding traffic. Live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong latest dyan? Cheryl, sa mga oras ito, may nakikita na tayong konting build-up dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX. Pero alam mo, inasahan na talaga ng NLEX management na dadami talaga ang mga sasakyan dito simula ngayong araw dahil marami nga sa mga kapatid natin ang sasamantalahin ng mga paparating na holidays para makapagbakasyon sa mga probinsya. Inaasahan na nga ng NLEX management na tataas ng 3 hanggang 5% ang bilang ng mga sasakyan dito kumpara sa normal na 356,000 na sasakyan kada araw. Kaya dagdag yan na hindi bababa sa 10,000 sasakyan kada araw. Holiday kasi bukas dahil sa Ninoy Aquino Day at sa Lunes naman ay National Heroes Day. Kaya kahit hindi holiday sa Biyernes, mukha raw magli-leave na lang ang mga empleyado para masamantala ang mga holidays. Kaya posibleng masisikip sa ilang parte ng expressway na may tuturing na choke points gaya sa bandang Karuhatan, May Kawayan at Marilao. Kahit pagkatapos ng long weekend sa August 26 ng umaga, posibleng magkaroon din daw ng pagsisikip sa Bukawe Toll Plaza dahil marami ang pabalik ng Metro Manila. Nakahanda naman daw ang NLEX Corporation na maglagay ng mga zipper lane kung sakaling magkaroon ng pagsisikip. Tigil na muna ang mga roadworks maliban na lang sa northbound lane sa bandang Bukawe Interchange, Ciudad de Victoria at Tambubong. Para raw ito sa installation ng RFID antenna, speed camera at pag-aayos ng computer systems. Hindi naman daw ito makakaabala sa mga motorista dahil isinasara ang mga lane mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Magkakaroon din ng aktibidad sa Philippine Arena sa Sabado ng umaga. Bagamat posible raw magdulot ito ng traffic, hindi ito masyado makakaabala sa mga motorista dahil marami naman na daw ang nakabiyahe ngayon hanggang sa Biyernes. Nakabantay rin ang mga enforcer ng MMDA sa mga estasyon ng bus, airport at pantalan, pati na yung mga palabas papunta sa mga expressway. Cheryl, sa ngayon ito nakikita nyo mismo dito sa aking likuran. Ito yung pila ng mga sasakyan na kung di man walang RFID, hindi sapat yung kanilang load. Kaya nga ang sinasabi ng NLEX management ay dapat magpakabit na sila ng RFID at siguraduhin nilang meron silang sapat na load. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.